Hui gu, baka kamarology. Gu, hindi ka pala na allergy? Ang ganda. Ang gaganda ng mga gulay na to. Bata. Ilan meron ka? Lahat bibilhin ko. Ang weird, bakit binigyan ako ng tito ng mga pulang papel? Ayoko nito. Ayoko ng MGA2. Ano ba gusto mo? Gusto ko ng pagkain. Ayaw ni Yuan Bao na magutom si nanay. Meron pa palang nagugutom ngayon? Kunin mo na lang. Ang weird, bakit hindi naubos? Baka may topak tong tito, ang dami na. Ayaw pa tumigil. Tito, ang bait mo talaga, salamat. UINAAQ. Yung... Pwede ba tikman ko? Gu, hindi natin alam kung saan galing. Chu, baka kamalagi. Okay lang. Ang sarap. Sino gumawa nito? Nanay Ko. Nasaan nanay mo? Dalhin mo siya rito kahit magkano pera gusto mo. Kahit gaano karaming pagkain, ibibigay ko. Masamang tito. Kinain mo bola KO. Gusto mo pakunin ng KO. Hindi kayo hahayan mangyari yan. Nasaan na siya? Gu, tumakas siya. Mga walang kwenta. Kahit anong gawin mo sa loob ng 3 araw. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa batang to at sa nanay niya. Ziege. UENA. Nanay, okay ka na ba? Nanay, uminom ka ng lugaw. Dahan-dahan. Nahanap mo na ba si Yuan Bao? Mabuti engati tumakas yung bata. Bakit Montag pa hahanapin? Tumahimik ka. Kasalanan ka o lahat. Ang kuripot mo, napilitan pa yung bata pumunta sa bundok. Mamitas ng gulay para ibenta. Nanay, huwag ganito. Hahanapin ko na si Yuan Bao ngayon din. Ako rin. Dahan-dahan. Inay. Oy, Guihua pala, tu. Bakit mukhang may sakit? Sabi ko na nga ba, bata lang yung babay. Pagdating sa bahay nyo, nagkasakit ka na. Bawasan mo ang iyong salita. Tutu lang, nakagalit ka pa. Ang tagal na niyang nawala, ngayon nasa gubat pa. Baka kinain na siya ng hayop. Anong gagawin natin? Tutu kaya? Inay, nakauwi na ako. Yuan Bao. Kumusta? May sugat ka ba? Yuan Bao, natakot ako sayo. Buti nakauwi ka. Lola, hindi na ako aalis nang walang paalam. Talagang matibay ang masasama. Magluto ka, damihan mo. Para kay Yuan Bao. Damihan pa? Walan ga kayong bigas. Nagpapanggap pang mayaman. Yuan Bao, umupo ka muna. Magluluto ako. Sige. Inay, bakit hindi ka sumusunod sa usapan? Pag kinain niya ang dagdag, paano kami? Gaano ba kakain ang bata? Hindi pwede. Bawat kagat niya, bawas sa anak ko. Isang batang iniwan ng sariling ama. Pinagkakait pa ni Ed. At Zaka. Ang anak ko ang tunay mong apo. Bakit mas pinapaboran mo ang iba?
Paglabas ng apo mo, mahina. Huwag kang magsisisi. Inay. Tama, Zimanang. Ibalik na natin si Yuan Bao. Kahit gutom tayo, hindi pwedeng pabayaan ang buhay. Iyan. Ipagbili mo ang pulseras. Inay, manapa yan, huwag mong ibenta. Lola, huwag mong ibenta. Koyo ko. Kaya Montag? Hayaan mo akong punuin ito, Lola. Naku, ang dami. Yuan Bao. Saan mo nakuha? Pinalitan ko ng gulay sa masamang tiyuhin. Yuan Bao, gulay lang ang pinalit mo. Hindi kaya ninakaw mo? Hindi pwede. Tingnan Montag. Ganito kagandang karne, kahit sa buong barangay o sa bayan. Bihira ito, sapat na ito para busugin tayo. Ng isang buwan. Huwag muna pag-usapan kung saan galing ito. Ang maliit na basket ni Yuan Bao. Paano nakasya ang ganito karami? Hindi ito makatuwiran. Baka si Yuan Bao ay swerte, kayong. Lahat, isara ang mga bibig ninyo. Ang bagay na ito, huwag na huwag ipaalam sa iba. Ayusin na natin. Teka, ang hapunan ngayon. Kain tayo ng busog. Sige. Luluto na ako. Pritong itlog. Naku mahal, saan galing ang itlog na ito? Itlog ng pugo na kinuha ng anak mo. Kung nandyan pa yung bata, hindi tayo makakakain nito. Pinapauwi mo na siya, ayaw mo pa. Tama ang sinabi mo mahal, anak kain ka ng maami, masarap ito. Ayaw ko ng itlog, gusto ko ng karne. Naku apo, anong panahon na para kumain ng karne? Yung kapitbahay nating mga tiyan, gulay lang ang kinakain. Maswerte na tayo sa pritong itlog, kain na tayo. Halika na. Simula na ang handaan. Tita, Kane Canito, may dinadalang bata ka pa. Unang bises ko lang makakain ng ganito, kalaking hita ng manok. Masarap. Si Yuan Bao ay hindi ordinaryong bata, swerte siya. Ngayon, payag na ba kayong manatili si Yuan Bao? Payag, Luluto pa ako ng adobong mustasa at tosino. kain na. Anong amoy? Ang bango. Siyempre masarap ang amoy ng pritong itlog. Hindi. Hindi itlog ang amoy. Karne. Ang amoy. Parang galing sa bahay ng mga tiyen. Naku imposible, utang ng mga tiyan sa barangay. Nang mahigit 500 kilo ng bigas, wala na silang makain. Amoy karne talaga, gusto ko ng karne. Tara, tingnan natin. Bahay ng mga tiyen. Hokuifen, ano ang ginagawa mo dito? Naku, itago na natin agad. Kung malaman ni Hukuifen, magkakagulo. Bakit may tapa kayo? S.A. Aminvala. Tira noong katapusan ng taon. Ito'y ipinrito para kay Yuan Bao, pampalakas ng katawan. Yung bata na yon, karapat dapat ba siya? Ilagay sa aking maliit na basket, walang makakaalam. Nasaan ang aking maliit na basket? Naku, naiwan sa bakuran. Ay naku, bilisan mo, kunin mo na. Sa inyo, konting tapa na lang, ibibigay mo pa sa kanya. Nagkukunwari ka lang. Alam ko na, nagtatago ka ng pagkain. Malaking kasalanan ang pagtatago ng pagkain, kung malaman ng barangay. Hindi lang pagkain at lupa ang kukunin, ipapadala pa kayo sa paggawa. Wala. Walang ganoon. Kung may sobra kami, ibibigay namin. Wala, pero kung meron o wala, kami ang magsasabi. Ano ba ang gusto ninyo? Lumabas kayo ng bahay ko. Bakit ka ganyan kabahala? May tinatago ka ba? Umalis ka diyan. Huwag. Bitawan mo ako. Aray.
Inay, wala talaga. Paano naman? Kanina pa ako nakakaamoy ng karne. Paano naman walang-wala? Sabi ko na wala, lumabas ka na sa bahay ko. Hindi ka welcome dito. Alis na. Bakit ka ganyan kabahala? Baka may tinatago ka? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi namin alam ang sinasabi mo. Inay, nakita ko na. Ano ito kung hindi pagkain? Nagtatago kayo ng pagkain? Vala na kayo. Dalhin na silang lahat sa paggawa. Huwag kang gagalaw, umalis ka. Ito ay dinala ni Yuan Bao. Bakit Montag kukunin? Anong pagkain niya? Akala mo ba siya ay chance namin? Itlog lang ang hinahanap, itong pagkain ngayon ay akin na. Yuan Bao, masakit ba? Inay, hindi masakit. Fen, sasabihin ko sa iyo. Kung sasaktan mo ulit si Yuan Bao, ipaglalaban ko siya. Hinampas Montag ako, lalabanan kita. Tama na, tama na. Guihua. Sinisumbong ng pamilya Zhao na mayroon kayong bigas, pero hindi ninyo ibinabalik. Ay, Kapitan. Narito ka rin. Itong pamilya Chen ay nagtatago ng bigas. Sila ay kumakain na masarap at. Sinaktan pa nila ako. Tingnan Montag. Kailangan mong ipagtanggol ako. Kaibigang Kuai Fen, ipaglalaban kita. Guihua, ang hindi pagbabalik ng bigas ay maaring magdulot ng pagpaparesto at pagpaparehab. Sa edad mo na, bakit ka nagkakamali ng ganito? Punong barangay. Wala kaming ginagawa. Vala. Ano ito? Malinaw ang ebidensya. Tatanungin kita ulit, saan galing ang bigas na ito? Lolo, ang bigas ay ipinagpalit ko sa mga gulay sa gubat kay Tito Go. Gulay lang ang ipinagpalit mo sa bigas. Nagluluko, Kabi ah? Hindi ako nagsisinungaling. Ito ay ipinagpalit sa bigas. Akala mo ba tanga ang mga tagalungsod? Ipinagpalit nila ang bigas at karne sa iyong mga gulay. Et saka, kung may bigas ang pamilya Chen, dapat ibigay ito sa barangay. Tama ba ang sinasabi ko? Tama ang sinasabi mo. Patay na ang mga pananim sa bukid. Lahat tayo ay walang makain. Pero sila ay kumakain ng mag-isa. Kapitan, ito, dapat mong parusahan ang pamilya Chen. Kung hindi, gagayarin ang iba. Kung may bigas pero hindi ibinabalik, paano tayo mabubuhay? Hindi ibinabalik ang bigas. Hindi ko kayo mapoprotektahan. At sila rin, lahat sila ay may kasalanan. Dapat silang parusahan ng husto. Ngayon din, dalhin natin sila sa kulungan. Bukas, ipadala sa rehab. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Lolo Kapitan, ako ang kumuha ng bigas. Kung may hahulihin, ako na lang. Inosente ang nanay at lola ko. Mahina ang katawan ng lola ko. Nasugatan ang binti ng tiyo ko. Yuan Bao. Pantes siya. Kung dadalhin sila sa rehab, baka mamatay sila. Yuan Bao ay luluhad sa inyo. Pakiusap, mga tiyo. Mahirap para kay Yuan Bao na magkaroon ng pamilya. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Hayaan na natin sila. Ziga na. Anong hayaan? Walang hayaan. Kapitan, pinoprotektahan mo ang pamilya Chen. Lolo, kukuha ako ng gulay sa gubat at ipagpapalit ko ng maraming bigas para sa lahat. Huwag ninyong hulihin ang nanay ko, pwede ba? Ganito na lang. Kung magbibigay kayo ng 500 kilo ng bigas, hindi kayo parurusahan ng barangay. Bibigyan pa kayo ng sertipiko. Hindi, sila ay mga kriminal. Hindi sapat ang parusa sa kanila. Bakit pa sila bibigyan ng sertipiko? Lahat tayo ay taga-isa lang na baryo. Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Chen? Nang lubos an? Kung kayang mag-ambag ng pagkain ang pamilya mo, bibigyan din kita ng sertipiko. Ako. Sa tingin ko, kulang ang 500 kilo ng bigas. Dapat mag-ambag sila ng hindi bababa sa 1,000 kilo. Ano? 1,000 kilo. Wala pang ganoong kalaking stock ang brigada. Fen, sinasadya mo ito. Oo, zinazadya ka o. Anong magagawa mo pagkatapos ng 3 araw? Kung hindi ninyo may bibigay ang 1,000 kilo ng bigas, kukumpiskahin ang lupa ninyo at ipapalabas kayo sa baryo. Para magtrabaho bilang parusa, o kaya lumayas kayo sa Pingkuan Village. Lumayas kayo sa Kingkuan Village. Gihua, tingnan mo ang nangyari. Sige. Pumayak ako. Ngayon, wala na ang 100 kilo ng bigas.
At may utang pa tayo ng 1,000 kilo sa brigada. Inay, 1,000 kilo yon. Ngayong panahon ng gutom. Kahit may tiket ka, wala kang mabibiling bigas. Paano natin makukuha iyon sa loob ng 3 araw? Pinipilit tayo ni Hukuifin. Kung hindi tayo mag-ambag, tatawagin tayong masasamang tao ng mga kapitbahay. At palalayasin sa baryo. Mamamatay tayo sa gutom. Inay, huwag kang matakot. Maghanap tayo ng gulay sa gubat. At ibenta sa mga tiyuhin sa lungsod. Makakakuha tayo ng bigas. Hindi sapat ang nutrisyon lang. Kailangan mong kumain. Gutom na ako pero wala akong gana kumain. Hindi ba't ako ang presidente ng View Corporation? At mamamatay sa anorexia? Ang sarap. Gusto ko. Ano? Gusto mo siya? Anak, may gusto ka bang dalaga? May sakit ka ba sa pag-ibig? Mahal. Kung may gusto siyang babae, Masaya AKO. Sa mga nakaraang taon, pinakilala namin sa kanya ang lahat ng mayayaman, pero wala siyang nagustuhan. Anak, gusto mo takbea. Sabihin mo na lang. nanay, normal ang sexual orientation ko. Pero kumain ka naman. Ikaw lang ang tagapagmana ng Gu family. Kung mamatay ka sa gutom, paano kami makakapagbigay account sa mga ninuno natin? Gulay. Bola-bola. Nahanap na ba ang batang iyon? Gu, hindi PA. Anong bula-bula NG gulay? Xiaoxu? Ano PA nanggi ayari? Palang kwenta. Bilisan ninyo at hanapin. Ipadala lahat ng tao. Isaliksik ang buong lungsod. Kahit baliktarin ang Jiangcheng, kailangang mahanap siya. Tito, sariwang gulay, tignan ninyo. Ayoko. Sino pa ang kakain ng gulay ngayon? Kaninang umaga ko lang pinitas ang mga gulay, tignan ninyo. Kahit ibigay pa sa akin ang basurang gulay na yan, ayoko. Noong nakaraan, gustong-gusto ng tiyuhin yon. Bakit ngayon walang may gusto? Ano ba ang gusto ninyo? Ang bola-bola ng gulay na pinangarap ko, sa wakas ay nahanap ko na. Ito ang baon na ibinigay sa akin ng nanay ko. Ibalik ninyo sa akin, masamang tiyuhin. Anak, masarap PA? Nanay, tatay, pinakamasarap sa mundo. Subukan niyo kung ayaw ninyong maniwala. Ito. Bola-bola lang ng gulay ito. Noong araw. Nagsuka na ako ng kinain ko. Yan noong nasa probinsya pa ako. Ayokong kumain ng ganitong klaseng pagkain, ang bastos. Ibalik ninyo sa akin. Ibalik ninyo. Ito ang pagkain na iniwan sa akin ng nanay ko. Ibalik ninyo sa akin. Ang sarap. Ibalik ninyo sa akin. Mayroon pa ba? Parang si Zhu Baji nang kinain ang ginseng fruit. Hindi ko pa nga natikman ng maayos. Wala na agad. Wala na, isa na lang ang natira. Huwag ka nang maghanap. Tignan mo ang bata. Natakot. Lolo't lola, hindi kami masasamang tao. Talagang masarap lang ang bola-bola ng gulay mo. Ang sarap. Pero kinain ninyo lahat ang pagkain ko sa susunod. Magagatam na sa Yuan Bao. Galit na si Yuan Bao, hindi na mapapatawad. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Babayaran ka namin ni lolo't lola. Assistant Su. Wow, ayoko ng mga walang kwentang bagay na ito. Kahit alin sa mga ito, milyon-milyon ang halaga. Ayaw mo ng mga ito? Hindi naman nakakain. Ano ba ang silbi? Tito, gusto mo bang gulay? Gusto pa ni Yuan Bao makipagpalit ng pagkain. Ang cute talaga ng batang ito. Basta. Ayaw din naman yun hay magpakasal. Mahal, baka pwede na lang nating ampunin si Yuan Bao bilang apo? Hindi kaya ako ibebenta nila? Hindi na, may nanay ako. May nanay ka, biye? Bakit ang ganda-ganda mo? Namatay ang aking ina noong bata pa ako at itinapon ako ng aking madrasta. Si Ate Ken ang nag-ampon sa akin at nagpakain sa akin. Siya ang aking ina at gusto kong magbenta ng maraming gulay para kumita ng pera. Para mabusog at mainitan din siya. May sarili bang anak ang iyong ina? Hindi pa nag-asawa si Ate Ken. Hindi pa nag-asawa ang iyong inang ampon? Eddie. Sakto, pwede silang maging mag-asawa ni Yunhai.
Yuan Bao, kailan mo dadalhin ang iyong ina? Para makita ko rin siya. Ma, huwag kang mag-ayos ng hindi naman dapat. Anong hindi dapat? Ako ay may karanasan na. Alam ko ang lahat. Para makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan mong makuha muna ang kanyang tiyan. Tama. Kung nakuha na niya ang iyong tiyan, baka sa hinaharap. Ang puso mo rin ay sa kanya na. Matangkad at gwapo si Tito Gu at may mga pagkain pa. Parang bagay siya kay mama. Tito Yunhai, maging tatay mo na ako. Ano ba? Ang cute-cute ni Yuan Bao. Ayaw mo ba siyang maging anak mo? Ma, ang dami mong gustong mangyari. Bahala ka. Gusto kong maging apo ko si Yuan Bao. Ma, basta masaya ka, okay na. Putin ka sa iyo, anak. May koneksyon si Yuan Bao sa ating pamilya. Yuan Bao, halika, kukunan kita ang litrato ni Lola. Ipakita mo kay mama, okay? Sige, Yuan Bao, hindi pa ako nakakapagpalitrato dati. Yuan Bao. Tingnan mo doon. Tatlo, dalawa, isa, cheese. Naku, Shuifan, ikaw. Ay, ito. Kuifen, saan galing itong ginseng? Pwede itong ipapalit ng hindi bababa sa 20 kilo ng bigas at 1 litro ng alak. Ito ay hinukay ng ating anak. Naku, anak, ang galing mo talaga. Sabi kaunan gabi ang ating anak ay swerte. Ano ba ang hindi niya mahuhukay? Yung malas na iyon, mga gulay lang ang mahuhukay. Inay, nakapagpalit ako ng bigas. Yuan Bao. Halika, tulungan kita ng inay. Tingnan natin. Ang daming bigas. Ito, higit sa 1,000 kilo siguro. Tingnan mo, may bigas, mantika at manok. Lahat ng ito ay sapat na para sa pamilya natin. Para sa isang taon. Oo. Ay, may asukal pa pala dito. Ay, ito ay bihira talaga. Ito ay mga bagay na hindi mabibili kahit may ticket. Mukhang si Yuan Bao ang tunay na. Malaking swerte ng ating bangay. Talagan ga? Oo. Kapitan, sapat na ba ito? Zapat. Talagang sapat. Hoy, mga kasama, tulungan ninyo kami. Halika. Ang pamilya Chen ay nabayaan na ang utang na bigas at nagbigay pa ng 1,000 kilo ng bigas. Ipinapahayag ko na ang pamilya Chen ang tanging modelo magsasaka sa Barangay King Shui. Mabuhay. Guihua, ito ang sertipiko. Hawakan mo ito. Bigyan natin sila ng palakpakan. Imposible, ang ating wild ginseng ay makakapagpalit lang ng ilang kilo ng bigas. Ang batang ito ay nakapagpalit ng gulay sa 1,000 kilo ng bigas. Tiyak na ninakaw niya ang bigas na ito. Nagsisinungaling ka, ginamit ko lang ang gulay para makapagpalit. Paano mo mapapatunayang hindi mo ninakaw ang bigas na ito? Wala kang ebidensya, di ba? Pupunta ako ngayon para i-report kayo. Hintayin ninyong makulong kayo. Patunaway. Nga, bakit ko nakalimutan ang patunay? Ang ganda ng suot niya. Mas maganda pa kaysa sa bida ng Lo Conlusion. Ano ba? Mas maganda pa kaysa sa suot ng bida. Baka ito ay isang malaking opisyal. Yuan Bao, nakakilala ka ng isang taong may malaking impluensya. Paano niya nailabas ang napakaraming bigas? Isang batang 5 taong gulang lang. Baka ang sikreto ay nasa basket na ito. Huku Ifin, magnanakaw ka ba? Ano ang ginagawa mo sa basket ni Yuan Bao? Umalis ka. Ano bang basket mo? Ito ay basket ko. Sabihin mo na basket mo ito. Tawagin mo ito. Sasagot ba ito sa'yo? Ano ba ang pinagsasabi mo? Ito ay basket ko. Kanina ko pa ito ginagamit. Sa ilalim ng basket namin ay nakasulat ang pangalan ni Yuan Bao. Tingnan ninyo. Talagang nakasulat ang pangalan ni Yuan Bao. Grabe naman ang hirap. May pangalan pa sa ilalim ng basket. Ito ay kinuha ni Yuan Bao sa amin noon. Ibinalik lang sa akin. Natural lang iyon. Nagsasalita ka ng walang basehan. Alam ng lahat na si Yuan Bao. Noong pumunta ka sa bahay namin, bukod sa mga sirang damit na iyon, wala ka man lang dala na kahit isang pirasong papel. Bigyan MOAKO, Huku Ifin. Subukan mong magwala ulit. Ay naku,
Halika tingnan ninyong lahat. Inaapi kami ng pamilya Chen at ang kapitan, mas lalo pang may kinikilingan. Nakakiling nan ga sa kilikili, ay naku. Ang basket na ito ay kay Yuan Bao. Ikaw. Hindi ka lang nagnakaw, nagwawala ka pa. Anong pakialam mo? Wala akong pakialam. Ang basket na ito ay sa amin. Uku Ifin. Ang basket na ito ay kay Yuan Bao. Ay mapagulong-gulong ka pa sa lupa. Wala ring mangyayari. Sabihin ko sa inyong lahat, umalis na kayo. Sige na, umalis na. Huwag kayong umalis, huwag kayong umalis, ay. Ang sarap kumain ng busog. Naibayad na natin ang utang na bigas sa barangay. Pero sa susunod, ano na ang gagawin natin? Ipagpalit natin ang gulay sa tiyuhin sa lungsod. Gusto niya iyon. Hindi maganda ang ani nitong huli, hindi lang bigas. Pati gulayan ay matutuyo. Anong ipagpapalit natin? Lola, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Tingnan mo ang produkto. Kamusta? Maganda. Ano ang gusto mo ngayon? Halos kalahating buwan nang hindi umuulan sa amin. Matutuyo na ang mga gulay. May peron kabiye. Madali lang ito. Assistant Sue, ihanda mo para kay Yuan Bao ang mga kagamitan sa pagdidilig. Opo. Yuan Bao. Nakita na ba ng nanay mo ang litrato ni Tiogu? Sabi niya, matangkad at gwapo si Tiogo. Halika. Gamitin mo ito. Kunan mo ng litrato ang nanay mo. Ipakita mo sa amin. Pwede ba? Sa ganito, hindi na mag-alala si nanay at si lola sa kakulangan ng tubig. Ano na ang gagawin natin? Hindi maganda ang ani, ang mga punla sa ating bukid. Patay na. Kung sakaling may balon, baka may tubig, pero ang mga kagamitan sa paggawa ng balon ay mahal. Hindi natin ito makukuha. Nanay, may tubig na. Ano ito? Johnny, ikaw ay estudyante ng high school. Ang daming alam, ano ba ito? Hindi ko rin nakita ito dati. Tingnan ninyo. Naku, bakit umulan dito? Mabuti naman, may tubig na rin, Yuan Bao. Ano ito? Ang galing naman. Ito ang pinakabagong automatic watering system. Pinagpalit ko kay Tito Go, hindi na kailangang magdilig pa. Ang galing talaga ni Ginoong Gu, napakamahal ng ganitong bagay. Nakuha pa niya. Nga, wala nito sa lungsod. Yuan Bao, ang lakas ng koneksyon mo. Yuan Bao, salamat sa iyo. Kung hindi, baka balat ng puno na lang kinain namin ngayong taon. Nanay, bakit parang nalanta rin ang gulay kahit nadiligan? Matagal nang tuyo ang lupa, wala nang sustansya. Hindi sapat ang pagdidilig lang. Narinig ko, pwedeng gamitin ang pataba. Pero napamahal iyon, imported pa. Hindi talaga mabili. Patopo. Yuan Bao, ano ang ginagawa mo? Ano ito? Nanay, ITOBA? Maliligtas ang ating bukid, ikalat ang pataba sa lupa. Yuan Bao, talagang swerte ka sa amin. Bilisan mo, ngayong taon. Tiyak na masagana ang ani, ang ganda. Hindi na tayo magugutom, tama. Bakit may watering machine ang pamilya ninyo? At patoba pa? Pinagpalit ko ng gulay. AME, naniniwala ako na pwedeng ipagpalit ang gulay sa pagkain. Pero ngayon, parang nagdala ka na ng Diyos ng ulan. Baka hindi gulay ang ipinagpalit mo, kundi Diyos ng yaman? Alam ko na, ikaw talaga. Hindi mapakali, nang akit pa ng kapitan, Walang hiya ka. Nakalagang siwayan. Ano ba ang sinasabi mo? Hahampasin kita. Bakit mo ginagamit ang tubig namin? Pag-ari ito ng barangay, bakit hindi ko pwedeng gamitin? Hindi lang tubig, kukunin ko rin ang pataba. Bakit mo ninanakaw? Oo, ninanakaw ka anon gayon? Sino ang maglakas loob na humadlang? Papatayin ko. Bitawan ang gamit namin. Flashlight ay bihira lang.
Patayin kita, akin na ito. Naku. Baka patay na siya. Walang problema, sabi ni Tito Gu. Itong high voltage electric stick. Hindi nakakapatay ng tao. Pumatay na. Ang pamilya ninyong Chen, pumatay na. Anong nangyari? Pulong, may tao ba diyan? Ay, Kapitan. May tubig ang pamilya Chen. Ayaw nila tayong bigyan. Anong gagawin natin? Kanila yon, kanino nila gusto ibigay? Sa kanila yon. Hindi pwede. Ang pamilya Chen ay taga Kingquan Village. Dapat lahat tayo ang gumamit nito. Hindi ito tama. Mga tanga kayo kung matutuyot ang mga pananim. Anong kakainin ninyo? Ang pamilya Chen may pagkain. Hindi nila kayo pakikinggan. Hindi kami kasing sakim mo. May paraan ako para makakain ang lahat. Nanay, ipapakita natin sa kanila ngayon. CJ, Mga gulay lang ito, magugustuhan kaya ng mga tagalungsod. Lolo, tikmanemo na lang. Ang sarap ng dish na ito, mas masarap pa sa karne. Ito namang fried eggplant. Crispy sa labas, malambot sa loob. Sa totoo lang, kahit mga chef sa lungsod. Hindi kayang gawin ito. Totoo ba? Tikman nyo. Halika, halika. Ang ganda. Naniniwala na ba kayo sa akin? Mura ang gulay. Masarap, gusto ng mga taga-lungsod, ibebenta ko sa lungsod. Para kumita ang lahat. Ang ganda, oo. Kukunin ka o si Bosku. Bakit ka na parito, Yuan Bao? Tito Gu, gusto kitang kausapin tungkol sa Malaking negosyo. Anong malaking negosyo? ito ang bagong luto ni Nanay, tikman mo, Tito Gu. Tito Gu, gusto kong bilhin ang gulay ng buong barangay. Ipapaluto ko kay nanay, ibebenta ko sa'yo, pwede ba? Yuan Bao, maganda ang ideya mo. Pero Tito Gu, hindi ko kayang kainin lahat yan. Ganon, BA. Pwede mo ba akong tulungan na ibenta sa iba, Tito Gu? Ito, Yunhai, ngayon ang mga gulay ay puno na. Pesticides, halos kumpleto na ang periodic table. Ang gulay ni Yuan Bao, malinis at healthy. Sigurado magugustuhan, gawin nating buong supply chain, mula sa pagtatanim, hanggang sa pagproseso at tagbibenta, malaki ang potential sa market. Nga pala Yuan Bao, noong nakaraan. Sabi mo ipapakita mo kay Lolo ang litrato ng nanay mo. Nazana? Ang ganda ng nanay mo. Yunhai, tingnan Montag. Nay, kukunan kita ng litrato. Jiri. ganito na lang, sa susunod na linggo may food tasting event. Pupunta ang mga sikat na food critics. Basta ang lutong kamay ng nanay mo ay mapapahanga sila. Lahat ng gulay sa barangay nyo, bibilhin ko lahat. Sige, Yuzapan yan. Nay, yui na AKO. umuwi na si Yuan Bao. Pagod ka ba? Lutuan kita ng arnibal at itlog. Nay, sabi ni Tito Gu, may food tasting event sa susunod na linggo. Basta ang luto mo ay mapahanga ang lahat, magiging sikat ka. Mabebenta ang lahat ng gulay sa barangay natin sa lungsod. Ang ganda naman. Pero, taga-probinsya lang ako, pangkaraniwang lutong bahay lang alam ko. Paano ako makakapantay sa mga chef sa lungsod? Mali ang sinasabi mo, Nay, ang sarap ng luto mo. Lahat nagagandahan, pati si Tito Gu nagsabi.
Na ang luto mo ang pinakamasarap, maniwala ka sa sarili mo. Sige, susubukan ko. At nay, kailangan doon mismo magluto para sariwa at masarap. Kailangan pa pumunta sa lungsod. Sama-sama tayo, masaya sa lungsod. Yuan Bao, yung food tasting event na yun. Papapasukin kaya tayo ng ganyan ang suot. Okay lang, dadalhin ko kayo sa lungsod para bumili ng damit. Ang ganda mo, Nay, kapag nakabihis ka ng bago. Magiging pinakamagandang chef ka. Sana sa food tasting event sa susunod na linggo. Makita kita. Hoy Tito Gu, nasa mall na kami. Sige. Mamili muna kayo, pupunta ako mamaya. Sige. Ang ganda ng lugar na ito, walang-wala ang cooperative store. Yuan Bao, papapasukin kaya tayo dito? Yung mga pumapasok, may mga kotse at mayayaman. Wala naman tayong parang pambili. Yuan Bao, wag na lang. Okay naman ang suot mo, Nay. Bakit hindi tayo pwede? Hindi naman tayo magnanakaw. Ngayon, ako ang gagastos. Bumili kayo ng gusto ninyo. Kahit ano. Hoy Yuan Bao. Oy. Ate, tingnan mo, ang ganda ng damit na ito. Magkano kaya? 1, 10, 100, 1,000, ay naku. Ang mahal pala ng bestidang ito. Halos 20,000 piso. Nagnanakaw ba? Isang palda lang sa pampublikong pamilihan. 6 o 7 piso lang din. Tama. Nanay, ang ganda nito. Bilhin natin ito. Yuan Bao, ang mahal ng damit na to, baka. Wag na lang nating bilhin, alis na tayo. Huwag kang mag-alala, pumili ka ng gusto mo. Sinabi ni Tito Gu, pwede mong gamitin ang card na ito. Libreng gamitin. Ate, pakikuha nga po ito. Para subukan ng nanay ko. Jiayin, subukan mo. Siguradong maganda. Ed, subukan mo na, please. Susubukan ko. Subukan mo na. Subukan mo na. Welcome pa. Yung mga damit na gusto ko, dumating na ba? Pakikuha para masubukan ko. Pasensya na, Miss Yang, yung damit na yon. Isang piraso na lang ang natira. May customer na sinusubukan. Baka. Subukan muna ninyo yung iba. Nanay, ang ganda mo. Ang ganda talaga ng palda na yan. Mga probinsyanong Jologs. Kayo ba ang makikipag-agawan sa akin? Hubaran Montag yang damit. Ano sinabi mo? Ito yung damit na gusto ko. Hubaran Montag. Baka. Magpapalit na lang ako. Bakit siya ang magpapalit? Binili na ba niya? Miss Yang, hindi pa. Na-reserve na BA. Hindi niya binili o na-reserve. Bakit hindi kami pwedeng magsubok? Yuan Bao, ito ang gusto ko. Tama si Yuan Bao. Bakit hindi kami pwedeng bumili? Dapat may first come, first served din. Oon ga. Mga probinsyanong Jologs. Ang lakas ng loob nyo. Ang damit na ito ay 28,000. Kaya nyo ba? May pera kami. Bakit niyo sinasabing hindi namin kaya? AME, sa itsura nyong mga pobre, gusto nyo pang mamili dito. Hindi dapat kayo pumunta dito. Dapat kayong mga taga-probinsya, bumili na lang kayo ng mga barat na tinda sa bangketa. Huwag kayong magpahiya dito. Miss, ang sama ng sinabi mo. Lahat tayo ay manggagawa, walang mataas o mababa. Sa pagtatrabaho nyo sa konstruksyon o pagtatanim, ang liit lang ng kinikita nyo. Gusto nyo pang mamili dito. Nagbibiro ba kayo? Tingnan nyo ang mga presyo rito. Ang total ng mga damit na, to ay milyon-milyon na. Kahit ibenta nyo ang sarili nyo, hindi pa rin sapat. Sa susunod, mag-ingat kayo sa pagpili ng customer. Huwag basta-basta magpapasok ng kung sino-sino, nakakababa ng klase ng tindahan nyo. Ikaf, ikaf, ikaf. Ang katulong na kapatid na babae ay tumulong sa akin upang makakuha ng mga damit at bag sa peder. At ang lahat ng mga alahas at para sa akin, kapatid na babae ng katulong. Maari ba itong gamitin? Supreme Black Card. Maari ba itong gamitin? Ito ay talagang isang walang limitasyon na pinakamataas na itim na card. Ang Supreme Black Card ay karapat-dapat lamang para sa mga pinakamataas na higante. Paano maaring magkaroon ng maliit na batang babae? Si Emperor, oo. Ito ang card ni Pangulo Gu. Bakit mayroon ka? Tiyogo ibinigay ito sa akin. Nagsinungaling ka sa akin at yun hi brother Luma. Lumalaking magkasama, walang pamilya sa lahat. Ikaw ay isang junior ng iyong edad at ikaw ay isang pinakamataas na pamilya. Ang mga palitan ay hindi mayaman o mahal. Tingnan mo ang mahirap na tao.
Hindi maaring magkaroon ng anumang intersection sa Gujia. Kailangan mong ninakaw ang card na ito. Hindi ako nagnanaka. Magtuturo sa iyo ng aralin ngayon. Aalis ng isang tao ang kanyang mga damit para sa akin. Stripped hubad at itinapon out. Oo. Ano ang gagawin Montag? Hayaan mo ako. Fots, tingnan mo tulad nito pa rin nais na umakyat. Tinutupad ko ka ngayon. Yuan Bao tama. Tiogo, tulungan ang aking ina. Pangkalahatang manager Gu. Kapatid ni Yunhai. Ito ang babae na nagnanakaw ng iyong card. Pag-aresto sa kanya at ipinadala sa estasyon. Brother Yunhai, ikaw at ako ay mga kaibigan sa bata. Hindi ako maniwala na hit mo ako para sa magnanakaw na ito. Ang itim na card ay ako. Ito ay para kay Yuan Bao. Hayaan silang pumili ng damit. Ipinahintulot ko ito. Mas maaasahan mo na sila ay okay. Kung hindi, ang aming pamilya Gu at Yang ay maghihiwalay ng kanilang diplomatikong relasyon. Brother Yunhai, makinig sa akin. Roll. Wala akong pakialam kung sino ka. Ano ang relasyon sa kapatid ni Yunhai? Rob ang aking kapatid na si Yunhai, nais kong magtinga. Yuan Bao. Pahihina ako na hindi ka pinoprotektahan at pinayagan kang magdusa. Huwag masisisi ang tiyuhingo na ang masamang tiya ay masyadong mabangi. Ano ang tungkol sa dalawang damit na yon? Pinili ko sila para sa'yo. Kakaibang tulad nito. Tandaan na pumunta sa pagpupulong ng pagkain sa susunod na linggo sa oras. Pag-asa sa iyong kahangahangang pagganap. Yun. Aalis na ako. Inay, mas maganda ito kaysa sa pinili natin. Subukan mo, inay. Talagang karapat-dapat na anak ng pamilya Yang. Maganda at may magandang ugali, pati sa pagluluto. Ay napakagaling, bagay kay Gu. Balik sa tao, may anorexia si Gu. Tanging ang pagkain ni MS, yang lang ang kaya niyang kainin. Kaya ang pagisang dibdib nila ay parang pinagtagpo ng langit. Kuya Yunhai, nandito ako. Kuya, ngayon ay inimbita ko. Ang pinakamahusay na chef sa Gaul, siguradong magugustuhan mo, para gumaling ang anorexia mo. Ang inimbitahan ni MS Yang, hindi kaya ang nag-isang. Super Blue Ribbon Chef na si Master Wire? Tama. Si Master Weir nga, 10 taon na ang nakalipas ay Royal Chef na ng Gaul, hindi lumalabas ng palasyo. Paano siya nakarating dito? Sa isang simpleng food testing event. Kung iba ang nag-imbita, baka hindi talaga siya pupunta. Pero kung si MS Yang ang nag-imbita, tiyak na pupunta si Master Weir. Dahil may isa pang identidad si MS Yang. Siya ang paboritong estudyante ni Master Weir. Kaya pala, ngayon ay may pagkakataon kaming matikman. Ang mga likha ni Master Weir. Salamat kay MS Yang. Talagang karapat-dapat na maging top socialite ng Jiangcheng si MS Yang. Angstwerte Montag, Kuya Yunhai. Huwag kang magalit, hihilingin kong manatili ang aking guro. Para maging personal mong chef. Hindi ko kailangan meron na ako. Zeno, Hindi kaya yung probinsyanong yun? Kuya Yunhai. Magkasama na tayo mula pagkabata at magkaibigan ang ating mga pamilya. Tayo ang dapat na magkatuluyan. Ako ang pinakaangkop sa'yo. Tumabi ka. Ete, narito kami para magperhistro sa cooking competition. Sige, punan ninyo ang form na ito. Ay, Hindi ito lugar para sa'yo. Umalis ka na. narito kami para sumali sa cooking competition. Ay, ikaw, BA, ay chef? Sino ang iyong guro? Wala akong guro, sarili kong natutunan. Kung gayon. Anong level ng chef ka? Inay, may mga antas ba ang mga chef? Hindi ko alam. Gusto ko lang magluto, kaya sumali ako sa paligsahan. Tulad mo, karapat-dapat bang sumali sa paligsahan? Walang kwenta ka lang.
palayasin ninyo sila. Bakit mo kami pinalalayas? Mga probinsyana, ang lakas ng loob sumagot. Tigil. Sila ang aking mga panauhing pandangal, wala kang karapatang palayasin sila. Kuya Yunhai, ano ang relasyon ninyo? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sila ang aking mga permanenteng pagkain. Ano? Binibining Chen. Ikinagagalak kitang makilala. Ginoong Gyu. Salamat. Sa pag-aalaga kayo Anbao. Bagay na bagay si Tito Gu at si Inay. Tuloy po. Babaeng demonyo, hinihila mo si Kuya Yunhai. Hindi kita papatawarin. Halika kayo. Nakita ninyo ba ang mag-ina na iyon? Papapanawin ko sila sa mundong ito. Naiintindihan ninyo ba? Master Yang Sue Avaya. Lahat ay top chef. Ang iyong kasintahan. May kasamang bata. Naglalaro lang ba? Anong kasintahan? Huwag niyong maliitin si Binibining Chen. Ang mga lutong pagkain niya laging masarap at nakakamangha. Abangan ninyo. Hindi ako naniniwala, isang probinsyana. Anong magandang lulutuin yan? Para maging patas, blind ang pagpili sa paligsahan. Ngayon, mga hurado at bisita, maaari nang lumabas. Kaya mo yan. Huwag kayong mag-alala, mananalo si Inay. Ngayon, simula na ang paligsahan. Wow, Master Vaya, tunay na top chef NG France. Tingnan ang mga putahe, hindi lang kinain. Hindi mabibili. Ano ito? Mga gulay lang ba ito? Ay, may lupa pa. Sino ang kakain nito? Nakakahiya ilabas. Talagang Master Vaya. Ang plating, parang obra maestra. Ang ganda ng pagkain ni Teacher Yang, parang hindi mo kayang kainin. Napapalaway din ako sa sarap. Wow, ang galing ng tiyuhin na may dilaw na buhok. Probinsyano, kung takot ka, umamin ka na lang. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Hindi kami takot. Yung Anbao, huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Ang sarap ng pagkain, hindi lang sa sangkap, kundi sa puso. Lahat ay pwedeng maging chef. Nanay, talanggan kita. Sige, sabay tayong magsumikap. Wow, ang bango. Ang unang putahe ngayon, foie gras na may gintong dahon. Sana'y magustuhan ninyo. Ang foie gras na ito ay natutunaw sa bibig. Pang ice-cream ang lambot. Sobrang sarap ng bawat kagat. Kung hindi lang paligsahan, gusto kong dilaan ang plato. Pakibigay na ang score ng mga hurado. Ang foie gras na may gintong dahon, ang huling score ay 75. Ang pangalawang putahe, black pearl caviar, sana'y magustuhan ninyo. Ang caviar na ito ay sobrang sarap. Pang perpektong kasabay ng crispy na tinapay. Ang bawat butil ay puno ng lasa ng dagat. Ang huling score ay 70. Ang pangatlong putehe, Dragon King Feast. Sana'y magustuhan ninyo. Malambot ang texture, chewy ang kani, kasabay ng masarsang sauce. Grabe ang sarap! Ang Dragon King Feast, ang huling score ay 78. Ang huling putahe, sinangag na kanin, sana'y magustuhan ninyo. Ito lang ang kayang ihain? Hindi mo ba alam ang mga bisita ngayon? Ang ordinaryo naman, para lang sa baboy. Nakakahiya sa event, kung sino gusto, sila na lang kumain. Ako, hindi. Ito ay gawa ni Jayin. Ako, kakain ako.
Grabe, Ang pangit ng lasa, di ba? ang sarap pala. Paano nangyari? Mukhang ordinaryong sangkap lang. Pero ang sarap, parang malalaglag ang dila mo. Ito ang tunay na masarap na pagkain. Naalala ko ang lasa ng probinsya. Namiss ko ang nanay ko. Congratulations sa huling putahe, sinangag na kanin. Ang tanging perfect score na 100. Bigyan natin ng palakpakan ang mga magagaling na contestants. Chen Jiayin, tingnan mo ito. SAA, kung gusto mong mabuhay sila, sumunod ka sa akin. Ako ang gumawa ng putaheng ito. Nalala Montag BA? Bakit walang ta? Sino ang gumawa ng putaheng ito? Halika tanggapin ang premyo. Jayen, bakit hindi ka umakyat? May problema ba? Mga kalahok, umakyat kayo. Ako na. Ikaw pala, Jayen? Sino ang gumawa ng putaheng ito? Kuya Yunhai, Zuempra ako. Ako lang. Ang nakakaintindi ng tiyan mo. Hindi ba talaga ikaw ang gumawa? Yuan Bao, sabihin mo kay Tito Gu. Sino talaga ang gumawa ng putaheng ito? Yuan Bao, talo na tayo. Ano pa ang ginagawa natin dito? Umuwi na tayo. Kuya Yunhai, Zabi ka OSIO. Mga probinsyano, anong magandang magagawa nila? Ang pagluluto ko, kay Master Weir ko natutunan. Sa susunod, pupunta ako sa bahay mo para magluto, okay? Huwag. Umalis ka. Kuya Yunhai, bumalik ka. Bitawan mo ako. Kaya ba? Sobrang taas pala ng inaasahan ko sa inyo. Babeng demonyo. Sa susunod, lumayo ka kay Kuya Yunhai. Kapag nakita pa kita, hindi lang kidnapan ang gagawin ko sa'yo. Hindi na ako ulit. Pangako namin, hindi na kami lalapit kay Boss Gu. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na si nanay namin. Buti naman natauhan ka. Babala ka OSIO. Itago mo ang nangyari, kung hindi, papatayin kita. Masakit ba, Yuan Bao? Tingnan ko. Ginoong Gu. Nabigo ko kayo. Natalo ako sa paligsahan. Magaling ka naman, sa susunod mas magiging maayos pa. Hindi na ako babalik. Bakit? Ayaw mong sabihin. Hindi na kita tatanungin. Natalo Teo, Tito Baka. Hindi na tayo pagbigyan ng puhunan? Tuloy ang puhunan, naniniwala ako sa sarili kong panlasa. Kahit gaano karami, bibilhin ko lahat. Ano? Yuan Bao, Yiyayun. Halika kayong lahat. Bumalik na sina Yuan Bao at Jiayin. Halika. Yuan Bao, kamusta? Yung puta natin. Tinanggap ba ng mga taga-syudad? Sabi ko na wala namang alam sa masarap yung mga taga-syudad. Gusto mo ba ang mga labanos at repolyo sa ating baryo? Huwag mag-alala Yuan Bao. Mura lang ang mga gulay na yan. Kahit hindi mabenta, okay lang. Hindi ba't nagmamalaki ka noon? Na mabibenta mo ang mga gulay sa mga tagalungsod? Tingnan Montag. Ngayon, nabuko na ang iyong kayabangan. Hari in Kayabangan. Sino nagsabing hindi mabebenta ang ating gulay? Kanina lang ay napabuntong hininga ako. Dahil sa dami ng order, hindi namin kayang tapusin lahat. Tingnan, Enyo. Ano? To? Ang galing Montag talaga Yuan Bao. Siyempre, kapag kasama si Yuan Bao, may karne tayo. Buti pa kayo, may tubig, may lupa, may karne pang pampalakas. Kami? Kailangan pa naming maglinang ng lupa sa grupo namin. Wala man lang kalabaf. Paano kami? Gagamit na lang ng asarol. Tama ka diyan. Kung sakaling makahiram tayo ng isang kalabaw, ang ganda sana. Makakaaraw ng 2 ektarya sa isang aw. Ang mahal ng kalabaw. Parang kaya mo nun. Sino ang magpapahiram sa atin? Baka hindi pa matapos ang linang, patay na tayo sa pagod. Huwag kayong mag-alala, si Yuan Bao ang bahala. Ang sarap. Talagang magaling magluto si Jayen. Masarap PA?
Ito ay espesyal na inihanda ni Jayen para sa akin. Gusto Montag ba? Siyempre gusto. Araw-araw kong kinain, hindi ako nagsasawa. Ang sarap. Hindi ang pagkain ang tinatanong ko. Ang taong nagluto ang tinatanong ko. Ano ang ibig mong sabihin? Yun hay. Si Jiain ay isang mabuting babae. Magaling sa bahay at sa labas, maganda pa ang itsura. Hindi pa pahuli sa mga artista. At si Yuan Bao rin ay napakaganda. Magaling talagang magpalaki si Jiayin. Kung sakaling magkaroon kayo ng sariling anak balang araw, tiyak na magiging mabuting ina si Jiayin. Si Jiayin ay talagang bagay na maging. Babeng May-ari NG Gu Corporation. Ma, pa, kakilala pa lang namin, pag-usapan natin yan mamaya. Gu, dumating na si Yuan Bao. Ma, pa. Sasaluhin ko si Yuan Bao. Tito Gu, Miss na Miss Kita. Anak, bakit ka na parito? Tito Gu, may maliit na bagay si Yuan Bao na kailangan ng tulong mo. Siyempre, hindi naman libre ang tulong. Anong gusto mong kunin, Tito Ga? Hindi ganoon si Tito Gyu. Kahit hindi mo ibigay sa akin ang mga ito, tutulungan pa rin kita. Ang beta mo naman, Tito. Yun nga. Dahil dinala mo na, mahirap ng tanggihan. Sige, tatabi ko na. Plastic na lalaki. Tay, Dumating na si Yuan Bao. Lolo, ang pogya mo pa rin. Nasaan na si Lola? Ang kulit Montag. Si Lola, naghanap ng masarap para sa'yo. Halika, yakapin kita. Yuan Bao, may problema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Sabihin mo sa lolo, tutulungan kita. Siguradong tutulungan kita. Ang daming order, kulang ang lupa sa barangay. Gusto naming maglinang, pero wala kaming kalabaw. At kapag lumaki ang produksyon, kulang din ang tubig. May paraan ba tayo? ngayon, mekanisado na ang agrikultura. Mahirap talagang makahanap ng kalabaw. Tay, may agricultural company ka, di ba? Oo nga. May solusyon na. Wow, Tito Gu, kayong magarero nito? Siyempre naman, Mga kababayan, konting tiis pa. Kapag may bagong linang, mas maraming tanim. Kapitan, pahinga muna tayo, pagod na kami. Akala Montag ba yayaman kayo sa pangako ni Yuan Bao? Si Yuan Bao at pamilya niya, ginagawa lang kayong libreng trabahador. Kumikita ng malaki ang pamilya ni Yuan Bao. Kayo, pagod na pagod, wala namang kita. Ginagatasan na kayo, nagbibilang pa kayo ng pera nila. Tanga. Tanga talaga. Tama Zia, hindi dapat masacrifice ang kalusugan para sa perang hindi pa natin nakikita. Tao tayo, hindi hayop. Dapat magpahinga. Nagpapahinga ang kalabaw. Tayo pa kaya? Si Yuan Bao, hindi nagdidilig, hindi naglilinang. Relax lang Zila, tayo ang daming trabaho. Hindi naman tayo alila nila, bakit tayo nagpapakahira? Ngayong kumikita na ang pamilya ni Yuan Bao, marami sigurong gamit sa bahay nila. Puntahan natin. Kunin natin ang gamit nila, hati-hati tayo. Tingnan natin. Kapitan, may problema. Si Yuan Bao. Ano nangyari kay Yuan Bao? Bilisan Montag. Si Yuan Bao. May dala siyang nakakatakot. Mga kababayan, bumalik na ako. Ang taba ng mga gulay ngayong taon. Salamat kay Yuan Bao. Kung hindi dinala ni Yuan Bao ang traktora at mga tubo, paano tayo magkakaroon ng ganitong magandang ani? Lahat ng ito ay dahil kay Yuan Bao. Sige, pwede na tayong mag-deliver. Dumating na ang kapitan, halika-halika. Siege. Ang dami mong dala. 30 kilo. Tingnan mo kung gaano kasariwa ang mga gulay ko. Ang ganda talaga ng mga gulay na ito. Yuan Bao, mag-ingat ka sa biyahe, maagang umuwi. Yuan Bao, nandito na kami lahat. Handa na ba ang mga paninda? Oo Yuan Bao. Naghihintay kami ng matagal, gustong-gusto na namin. Ma-receive ang mga paninda mo, hindi na ako makapaghintay. Si Jenny.
Umatras kayo ng konti, baka matakot si Yuan Bao. Handa na ang mga paninda, pwede niyo nang kunin. Ang dami talaga. Yuan Bao, magkano ang mga paninda ngayon? Ay, transfer ka o SREO. Hindi ko kukunin ang pera niyo. Hindi pwedeng hindi ka magpabayad. Yuan Bao, hindi pwedeng ganito. Hindi kami pwedeng kumuha ng libre sa iyo. Ibigay niyo na lang ang pera kay Tito Gu. Si Tito Gu ang nag-invest sa amin. Ng mga pataba at makinarya, babayaran namin si Tito Gu. Mula sa kita ng mga produkto. Saan mo natutunan ang mga ito? Tak, siempre sa libro kayo natutunan. Bumalik ka na, Yuan Bao. Naibenta mo na ba ang mga gulay? Marami bang kita? Siyempre naman. Ang galing talaga ni Yuan Bao. Siguradong naubos lahat. Ano ang nangyari? Yuan Bao, hindi ba naibenta ang mga gulay? Young MGA Guli. Huwag mong isipin Yuan Bao. Ginawa mo ang best mo. Hindi kasalanan ni Yuan Bao. Siguro hindi ko nalinis na mabuti ang mga gulay ko. Hindi. Siguro hindi kasing sa ng kay Yuan Bao. Kaya walang bumili. Kaya, Yuan Bao, huwag kang malungkot, okay lang yan. Ang mga gulay. Naibenta lahat. Naku, ang tagal niyang magpahinga bago magsalita. Yuan Bao, anak. Bakit ka ganyan magsalita? Natakot ako. Gusto na ng mga tagalungsod, nagtatanong pa kung pwede dagdagan. Hahaha, nag-alala kayo sa amin. Sipag lang sa pagtatanim. Sa susunod na ani, kukunin ko ulit. Kaya dapat talagang magsikap tayo. Oo, tama. Dahil sa tulong ni Yuan Bao, ang buhay natin sa hinahara ay mas gaganda pa. Oo, tama. Yuan Bao, yung huling montak is apangay. Na electronic watch at calculator. Ang ganda talaga. Pinuri ng mga lider sa bayan. Pwede bang bisitahin ang bahay nyo? Naubos na ang gulay sa barangay, hindi sapat ang benta lang ng gulay. Ang relo, 3 piso bawat isa. Ang calculator, 5 piso. Wala nito sa palengke, pwede ba akong? Siempre Pewid. Huihua, Yuan Bao. Oh, Kapitan. Ito ang direktor ng kooperatiba. Dumating na ang direktor. Direktor, ito si Yuan Bao. Salamat ka, Yuan Bao. Dahil sa mga kagamitang dala niya, nagkamalaking ani ang barangay. Mula sa isang mahirap na barangay. Naging advance na barangay. Mabuting kasama, matagal na kitang naririnig. Talagang swerte ng barangay King Kuan. Naku, ang bait mo naman, maliit na Yuan Bao. Lumaki ang ulo niyan. Nga pala, dumating ako pa sa 2 bagay na ito. Mabuting kasama, magkano ang 2 ito? Medyo mahal ito, 30 piso ang relo. Apat na pang piso ang calculator. Ilan ang kukunin mo, Tito? Mahal sa amin pero may dahilan. Mahal? Mura na ito. Yuan Bao, ang bait montak talaga. Binenta mo na mura sa amin, pero huwag kang mag-alala. Malaki ang order namin. Ganito, 5,000 piraso bawat isa. 5,000? Oo, 25 piso tubo sa relo, 35 piso sa calculator. 10,000, magkano kaya ang tubo ko? Yuan Bao, yaman na. Congratulations! Salamat, pasok na kayo sa loob. Sige, ingat. Yuan Bao, congratulations sa bagong bahay. Biro montak lang. Renovation lang ng lumang bahay. Kasamang Chen, di ba? Oo. Nitong mga nakaraang buwan, ikaw ang gumawa ng accounting ng relo at calculator, di ba? Oo. Ang galing ng trabaho mo. Gusto mo bang maging accountant sa bayan? Pwede ba? Siyempre pwede. Salamat, Chairman. Salamat Yuan Bao. Alagaan ko ito ng mabuti. Ang trabahong ito na napakahirap makuha. Bakit hindi sa amin? Direktor, sa hinaharap, ang aking kapatid ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ang kakayahan ni Comrade Chen ay napakagaling. Titingnan ko kung paano kumita ang batang ito. Saan pupunta ang maliit na salot na ito? Kaya pala nakukuha niya ang mga bagay na hindi makukuha ng iba. At nagbebenta pa ang mga bagay na ayaw ng iba. Ah, ganon pala. Tito Gu, kumain ka ba ng mayos? Siyempre, ano ba ang masarap na niluto ng nanay mo ngayon? Lanan.
Dadadada, ngayon ay ginisang karne na may sili. Salamat Yuan Bao. Wow! Ito ay para sa iyong nanay bilang pasasalamat. Magiging maganda ito sa iyong nanay kapag suot niya. Tito Gu, ipapaalam ko ang iyong pagmamahal kay nanay. Ay naku, ang pera ni Boss Gu. Ang daling kitain. Tara, Ang batang ito ay nakakapagbenta ng gulay. Bakit ako hindi? Hindi ako papayag. Huku Ifin, ano ba ang problema Montag? Alam mo ba kung magkano ang alak na ito? Ito na lang ang natitira. Bakit lahat ng magandang bagay ay napupunta sa pamilya Chen? Hindi ako papayag, talagang hindi. Ikaw pa ang may gana magsalita. Hindi Montag ba pinapalis si Yuan Bao? Kung hindi, tayo ang yayaman. Ano ba ang sinisigaw mo? Kung ayaf Montag. Paano ko siya mapapaalis? Nagpapanggap ka pang mabuting ama. Lahat ng pera ay napupunta sa pamilya Chen. Ang gulay naman ay hindi bihira. Bakit sila lang ang makakapagbenta? Hindi tayo makakapagbenta. Maghahanda na ako. Ay naku, tayo ay yayaman na. Huifin, ano ba? Uminom ka ng alak ko? Nagsisimula ka ng magsalita ng kung ano-ano. Nabalian ka ba ng buto? Ay naku, huwag kang manggugulo. Ano? Lakasan mo pa, maririnig ka ng iba. Totoo, sigurado ako. Nakita ko mismo na pumasok siya. Nanay, magtrabaho ka ng mabuti para kumita ng maraming pera. Para malampasan ang salot na iyon. Alam ka una. Tulong. Mga kuya, nagbebenta po ako ng gulay. Pwede po bang makadaan? Bawal pumasok ang hindi kailangan. Eh bakit yung bata nakakapasok? Ako hindi? Nagbebenta lang po ako ng gulay. Bakit hindi ako papasukin? Ang zama Montag. Wala kang konsensya. Alam mo ba kung magkano ito? Alam mo ba kung gaano ito kasariwa? Mahal ito. Kaya Montag ba? Nasira mo ng gae. Ay, ang gulay ko. Palayazin na yang babeng yan. Ali, umalis ka na. Bitawan mo ako. Bitawan Montag. Ay, Zigu. Gu. Si Yuan Bao po ang nagpadala sa akin. ano ang relasyon mo kay Yuan Bao? Nanay po ako ni Yuan Bao. Sabi ni Yuan Bao, mahilig ka raw sa mga ito. Kaya pinadala niya ako para dalhin ito sa iyo. Nanay ka rin ni Yuan Bao. Sabi ni Yuan Bao, itinapon siya ng kanyang madrasta. Baka itong babae ang madrasta ni Yuan Bao. Ay, Zu Empre. Yang Malandi. Yuan Bao. Si Yuan Bao ay aking pinalaki. Nang buong puso. Bakit hindi sumama si Yuan Bao ngayon? Ay, may trabaho siya sa bayan. Ayaw niyang maabala. Kaya ako na lang ang nagdala nito para sa iyo. Tingnan mo, mainit pa ito. Keinen Montag na. Ito ay ibang iba sa dati mong natatanggap kay Yuan Bao. Medyo naalog sa daan. Pero sigurado ako na mas masarap ito kaysa dati. Mas masarap ng 10,000 beses. Nilagyan ko pa ito ng mantika ng baboy. Si Chen Jiayin, walang pera yun. Hindi niya kayang maglagay nito. Hindi ito gawa ni Jiayin. Hulihin siya. Ay, naku. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Ay, yang sigu, hindi marunong tumingin. Nanay ako ni Yuan Bao. Nanay ka ni Yuan Bao? Ano ba ang pakialam mo? May malaking negosyo ako. Tanging sa nanay ni Yuan Bao lang ako makikipagdeal. Ako ang tunay na nanay ni Yuan Bao, walang duda. Ang tunay na nanay, hindi nagnanakaw ng negosyo ng anak. Yang bata na yan, siya ang humahadlang sa negosyo ko. Mukhang may problema ang babaeng ito kay Yuan Bao. Mabuti na lang, ang ganda ng suot niya. Mukhang mayaman. Per, bumibili ka rin ba ng gulay? Eto, ang sarap ng gulay ko. Hindi mas mababa kaysa kay Yuan Bao. Tikman Montag. Hoy ano ba ginagawa Montag? Pagkain ng baboy ito. Kahit azo kao ayaf kainen. Ito ay pagkain, bayaran mo ako. Gusto mo yumaman sa ganito? Panaginip lang yan. Pero kung tutulungan mo ako, bibigyan kita ng pagkakataong yumaman. Pwedeng ilagay mo pa sa ilalim ng paa ang pamilya ni Yuan Bao.
Basta may lagay lang si Yuan Bao sa ilalim ng paa. Gagawin ko lahat. Halika. Nanay, alis na ako. CJ, Hoi Yuan Bao. Hey, Galit NAAKO. Ano ba talaga gusto mo? Yuan Bao, mali ako nun. Hindi dapat kita pinalayas. Naksosari Ekeon Gayon. wag na mag-sorry. Lumayo ka na lang kayo, Anbao. Wag mo siyang saktan, pasasalamat na namin. Lumayo ka sa akin. Naku Yuan Bao. Nanay Montag PRin ako. Mali ako nun. Gusto lang kitang yakapin gayon. Dumating ako para mag-sorry. Nagkamali ba ng gamot si Hokuifen? Hindi ko alam pero siguradong may masama. Naku Yuan Bao. Kung hindi Montag ako patatawarin. Hindi ako alis. Sige, yakapin mo na ako tapos umalis ka na. Halika Yuan Bao. Yakapin kita. Yuan Bao, ang bigat Montag na. Hindi na kita kayang buhatin. Baba muna natin itong maliit na basket. Sige. Yiayuin. Salamat sa pag-aalaga kay Yuan Bao. Jiayin, may sasabihin ako sa iyo. Pwede mo bang ibalik sa akin si Yuan Bao? Yiayuin, Yiayuin. Nakikiusap ako. Yarin. Is it Isaac Monta? HMP. Alles na. Palam nene. Miss Yuan Bao, wala si Bosku. Matatagalan pa siya. Pwede mo munang ilagay ang lunchbox sa mesa. Sige. Bosku, ito si Miss Yuan Bao. Ang pagkain na dinala. Anong nangyari sa iyo, binata? Binata. Hino. Nahihilo ang binata. Dali, tingnan nyo. Ano ang ginangyari? Anong kinain ng binata? Si Ginonggo, ngayon lang kumain ng pagkain na dinala ni Binibini Yuan Bao. Imposible. Alam ni Yuan Bao na si Yunhai ay allergic sa pagkain. Talagang hindi niya papakainin ito ng mga bagay na nakaka-allergic. Kahit isang patak ng tubig ay hindi niya nainom. Dali, tumawag ng ambulansya. Ito, ipasuri kay Ginong Tsu. Opo. Lolo, nakapitas akong sariwang ubas. Tiogu, ano ang nangyari sa iyo? Huwag ang mawakang tikat ni Yuan Bao. Ginoo, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ano ang ginangyari? Nakitaan na maraming residui ng pestisidyo ang pagkain. At marami pang ibang nakakapinsalang sangkap. Yuan Bao, hindi ba't mabuti ang trato namin sa iyo? Hindi ba't mabuti si Tito Gu sa iyo? Bakit mo siya sinaktan? Lolo, wala akong ginawa. Talagang wala. Bala. Hindi ba't ikaw ang nagdala ng pagkain? Ako ang nagdala. Pero hindi ko alam na may lason na pestisidyo. Ang gulay ay pinitas ko kaninang umaga. Imposibleng may lason. Yuan Bao, sobrang disappointed ako sa iyo. Itinuring ka naming pamilya, pero ikaw, Lolo, wala akong ginawa. Talagang wala. Maniwala kayo sa akin. umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Ayoko. Paalisin na siya. Umalis ka na. Wala akong ginawa. Tito Gu, manawala kayo sa akin. Ginoong Tsu, tawagin mo ang misis. Opo. Maniwala kayo sa akin. Talagang hindi ko sinaktan si Tito Gu. Tito Gu, Lola, talagang hindi kayo sinaktan si Tito Gu. Kailan ka babalik? Ang tagal ko nang naghihintay dito, Yuan Bao. Huwag kang magkaroon ng masama, okay? Tito Gu, nasan ka? Ang gabi na, bakit hindi pa umuwi si Yuan Bao? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin siya. Yuan Bao.
Ano nang nangyari sa iyo? Ini, hindi kayo sinaktan si Tito Gu. Yuan Bao. Ang init. Inay, may lagnat si Yuan Bao. Inay. Kuya Yunhai, gising ka na. Bakit ka nandito? Narinig ko na may sakit ka. Nag-alala ako kaya dumalaw ako. Gutom ka na siguro. Halika, tikman mo ang aking niluto. Hindi ako gutom, alisin mo yan. Kuya Yunhai, kain ka naman kahit konti. Para gumaling ka agad. Yang Swear, ang allergy ko sa pesticide residue. Alam na ng lahat. Bakit mo pa dinala ang mga ito sa akin? Kuya Yunhai, kainin mo ito, ang mga pagkain na ito. Talagang hindi ka magkaka-allergy. Maniwala ka sa akin. Kuya Yunhai, isinusumpa ko sa pagkakaibigan ng ating pamilya. Na ang mga pagkain na ito. Talagang magugustuhan mo. Anak. Gising ka na es avakas. Anak, huwag kang gagalaw. Nanay. Nasaan si Yuan Bao? Bakit mo siya hinahanap? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana na ospital. Alam mo ba, muntik ka nang. Mawalan ng buhay, kinuha ko ang kanyang pagkain. At pinatest kay Xiaosu, puro pesticide residue. Hindi, impossible. Hindi ako papatay ni Yuan Bao. Ikaf, nabihani ka lang. Tito, tita, bata pe alang zia, ano ba ang alam niya? Ang tunay na masama ay ang mga matatanda, isang grupo lang ng mga mangmang. Mababa ang kalidad, hindi tapat sa negosyo, puro daya. Tama zigzwea. Yunhai, sa hinaharap. Huwag ka nang makisama sa kanila. Tama, hindi na natin sila pagbibintangan, sapat na. Para sa iyo, Sage. Huwag na nating pag-usapan ang mga taong ito, Kuya Yunhai. Halika, pakainin kita. Kamusta, masarap ba? Ito. Ang lasa, parang luto ni Jayin. Bakit mo sinabing ikaw ang nagluto? Kuya Yunhai, nakakamali ka. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Ang mga pagkain na ito, Ako talaga ang nagluto. Ano ang sinasabi mo? Noong cooking competition, natikman mo rin ang aking sinangag. Tanungin mo ang sarili mo, pareho ba ang lasa? Ito, pareho nga ang lasa. Noon, niloko ka ng babaeng yun. Pinigilan na kita, pero di mo ako pinakinggan. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sobrang sakit talaga. Fuer, nagtis ka talaga. Yunhai, walang hiya kang bata ka. Bilis, humingi ka ng tawad kay Chuir. Kung magluloko ka sa akin, talagang hindi kita papatawarin. Kuya Yunhai, paano ako magloloko sa'yo? Yunhai, ikaw ang hindi nakakilala ng tao. Napagbintangan mo pa si Chuir. Mukhang si Tsuir ang pinakaangkop. Na maging asawa mo, Yunhai, mabuti na lang. Magkasama na kayo ni Tsuir. Totoo ba? Talaga? Kuya Yunhai, yung mag-ina na yun. Hindi talaga sila mabubuting tao. Sana. Hindi ka na nila lokohin ulit. Yunhai, sa hinaharap. Huwag ka nang makisalamuha, kina Yuan Bao. Bayaran mo ng maayos si Chuir. Huwag mo na siyang pahirapan. Tito Gu, okay lang. Basta maniwala lang si Kuya Yunhai sa akin. Kontento na ako. Yunhai, narinig Montag ba? Lanan. Alam na. Tito Gu, hindi ako ang may kasalanan, huwag mo akong iwan. Yuan Bao, gising ka na. Salamat sa Diyos, bumaba na ang lagnat, halika. Yuan Bao, ano ba talaga ang nangyari? Bumalik ka na lang bigla sa ulan. Sabi mo, hindi mo sinaktan si Tito Gu. Ano ba talaga to? Nasugatan si Tito Gu sa kinain kong dala. Galit na si Lola at Lolo. Sabi ni Lola, hindi na ako papayagang. Pumunta sa bahay nila. Yuan Bao, huwag kang matakot. Nandito si Inay. Paano naman nagkaroon ng lason yung pagkain? Malinaf na inapi lang tayo. Ay naku, Di yung pakikipagtulungan ni Yuan Bao kay Jigo. wala na yata yun? Anong oras na, ganyan na nga si Yuan Bao? Pakikipagtulungan lang iniisip mo.
Ini, kamusta na si Tito Gu? Inay, sana ay walang mangyaring masama kay Tito Gu. Hindi, pupuntahan ko si Tito Gu. Ikaf, malas mong bata. Bala ka bang mata? Nadumihan mo ang buong palda ko. Ito ay mga bagay na dapat lamang nasa kabilang bahay ni Tito Gu. Bakit nila ito nakuha? Saan galing ito? Wala kang pakialam. Yuan Bao, Ang pamilya ni Hukuifen biglang yumaman. Nanay, siguradong sila ang may kagagawan nito. Ay, Yuan Bao. Yia Yun. Salamat sa pag-alaga kay Yuan Bao. Jiayin, may sasabihin ako sa iyo. Okuifen, ang pagkain sa aming bahay ay natural at walang kontaminasyon, imposibleng may problema. Kayo ba ang may pakana nito? Ang pagkain ninyo ang nagpalason kay Boss Gu. Ano kinalaman namin? Sinabi ko lang na may problema, hindi ko sinabing nalason si Ginoong Gu. Paano mo nalaman? Ay, halatang siya ang may gawa. Kung hindi, paano niya malalaman ng ganyang kadetail? Ikaf, val ang giya ka. Anong balakemo? Kahit ano pia. Ang bata ang nagdala ng pagkain na nagpalason sa tao. Ang pamilya ninyo hindi makakatakas. Ikaf, ano ka? Nalazon ninyo si Boss Gu. Hindi ninyo alam kung gaano kayo kamuhin ng pamilya Gu ngayon. Siguradong hindi na kayo makikipagtulungan. Ay, At may kontrata pa kayo sa bayan para sa pagbili. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo. Mamatay na lang kayong bata. walang hiyang bata. Hindi mo man lang sinabi sa amin ang lihim na ito. Sa mga taong ito mo pa sinabi, dapat lang namalas ka. Ngayon, Papatayin kita, walang utang na loob. aray. Sinabi ko na, huwag ninyong sasaktan si Yuan Bao. Chen Yaun, mahigpit kang hit e. Ikaw ang sinasaktan ko. Si Yuan Bao ay kapamilya ninyo. Bakit ninyo siya ginaganito? Kung hindi niya tayo sinumpa, bakit tayo naghihirap? Kayong pamilya ang dahilan ng kahirapan ninyo. Alam ng lahat na tamad kayo, palaging nakahiga lang. Hindi rin kayo masigasig sa pagtatanim, kaya kayo naghihirap. Ano kinalaman ni Yuan Bao? Minsan. Tingnan ninyo ang sarili ninyo, sa loob ng maraming taon. Sineryoso ba ninyo ang pagtatanim? Si Yuan Bao ay isang bata. Hindi niya kayang pasanin ang malaking kasalanan ito. Ay, Samahan mo ako sa pamilya ko para magpaliwanag. Tara, ayaf ka o, Chen Yaun. Huwag mo akong sisiraan. alam ninyo kung ito ay paninirang puri. Ito ay natin. Huku Ifin. Hindi pa rin kayo magsasabi ng totoo. Gusto mo bang dalhin sa paggawa ng paggawa? Kapitan, lahat ay ginawa ni Huku Ifin. Wala itong kinalaman sa akin. Ayokong magbago, si nanay ang nagpalit ng baon. Dakpin ninyo si nanay. Tumahimik kayong dalawa. Hakuifen, ano pa ang masasabi mo ngayon? Talagang walang kinalaman sa akin. Si Yang Chuir ang nag-utos sa akin. Siya rin ang nagbigay sa akin ng baon. Naisip ko lang na pagpapalit ng baon ay walang problema. Sino ang mag-akalang nilagyan niya ng lason? Wala talagang kinalaman sa akin. Napakasama at makasarili mo. Palayasin sila sa Kingquan Village. Lumabas kayo sa Kingquan Village. Lumayas kayo, lumabas kayo sa Kingquan Village. Patawarin ninyo kami, hindi na namin ito ulitin, pakiusap. Nalaman mong lumiko ng mabangga ang baboy sa puno, huli na. Dalhin ninyo sila, halika, Kapitan. Walang kinalaman sa akin, Kapitan. Yuan Bao, dadaling kita ni nanay sa bahay ni Ginoong Gu para magpaliwanag. Patunayan ko para sa iyo. Maniniwala ba talaga sa atin si Tioga? Hindi ka pababayaan ni nanay. Bukas dadalhin kita, uwi muna tayo, halika. May tao ba? Pakibuksan naman ang pinto. Bakit kayo pumunta ulit? Umalis kayo, kailangan kong. Makita si Ginoong Gu, may napakahalagang bagay. Nasasabihin sa kanya. Wang Ma, sino ang dumating? Kayo pala, naglakas loob pa kayong pumunta. Ginoong Gu, narito ako ngayon. Para patunayan ang kayuan bao. Si Yunhai ay nalason dahil sa kinain niyang pagkain mula sa inyo. Ano PA ang masasabi ninyo? May taong sadyang nagpakana kayuan bao. Pakana? May ebidensya ka ba? Mapapatunayan ko na hindi namin ginawa ang pagkalason. Ginoong Gu, naniniwala po kayo sa amin. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Lolo. Sige, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ninyo mapapatunayan ang inyong sinasabi. Ang lahat ng pakikipagtulungan ninyo sa group ay makansela at sa hinahara, huwag na kayong magpakita sa harap ni Yunhai. CJ, pangako ko sa inyo. Tito Gu. Bakit kayo narito? Kami ay narito. Kuya Yunhai, hintayin montag ako. Kuya Yunhai, lulutuan kita ng lugaw mamayang gabi.
May mukha pa kayong humarap kay Kuya Yunhai. Tsuir, ako ang nagpapasok sa kanila. Sabi ni Yuan Bao, hindi nila niluto ang pagkain. Ay silang kamayan ang kailangan na sa. Baka nalaman na ng probinsyanang ito ang pagpapalit ng pagkain. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang mapatunayan nila ang sarili nila. Ano pa ang paliwanag ninyo? Hindi na kayo pinagmulta ng pamilya Gu. Dahil naawa lang sa inyo. Huwag kayong magmalabis. Umalis na kayo. Binibining Yang, ano ang kinakabahan mo? May kinakatakot ka ba? Ako? Wala naman. Ako. Nawalang ako kay Kuya Yunhai. Nawa rin AKO kay Tito Gu. Nanawala SITO Gu kay Yuan Bao. Hindi ka sa Nadia and I Yuan Bao. Magsalita na kayo. Ano ba talaga ang nangyari? Tanungin natin si Binibining Yang. Binibining Chen, pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Masamang babae, huwag mong bantaan si inay. Munting bata, huwag kang magsinungaling. Kailan ko binalaan ang ina mo? Noong paligsahan sa pagluluto, ikaw ang kumuha kay Lola. At pinilit si inay na ibigay sa iyo ang sinangag na kanin. Kasinungalingan. Ako ang gumawa ng sinangag na iyon. Yang Sir, hindi ba sinabi mong ikaw ang gumawa ng sinangag? Ano ba talaga ang nangyari? Magsalita. Tito Gu, hindi naman sa ayaw naming sabihin sa iyo. Pinagbantaan niya kami kaya hindi kami nangahas. Tingnan mo ito. SSSHHH. Kung gusto mong mabuhay sila, makikinig ka sa akin. Ako ang nagluto ng ulam na ito. Naalala mo? Ganito pala ang nangyari. Hindi ko kayo na ipagtanggol. Kuya Yunhai. Maniwala ka sa akin. Ako talaga ang nagluto ng sinangag na iyon. Dinala ko rin iyon sa iyo noong nasa ospital ka. Inay ang gumawa noon, ikaw ang pumalit. Ang ulam na niluto ni inay para kay Tito Gu ang dahilan kung bakit na ospital si Tito Gu. Maliit na hayop, wala kang sinasabi. Ipinagtapat na ni Hoki Fen na pinilit mo siya. Ang pagpapalit ng ulam ay nagturo sa atin. Gusto mo bang kunin ko siya para harapang humarap sa iyo? Binibining Chen. Alam kong naiinggit ka sa akin, pero hindi mo ako maaring pagsinungalingan. Gusto na gusto ko si Kuya Yunhai. Nice kung ako na lang ang nagkasakit. Paano ko siya lalason? Nakakamali kayata. Hindi ganun si Xur. Naiinggit ka kasi maganda ang nanay ko at masarap magluto. HMP. Isang probinsyana lang siya. Anong ipag-inggit ko? Naiinggit ka kasi gusto ni Tito Gu ang nanay ko, hindi ikaw. Wala kang alam. Ako ang gusto ni Kuya Yunhai. Ano ba ang Chenjain? Karapat dapat ba akong makipag-agawan? Walang saysay ang salita. Kailangan ng ebidensya, hindi ko kilala. Sino ba ang hukif na sinasabi ninyo? Paano ko malalaman kung nagtutulungan kayo? Para ako'y pagsinungalingan? Tama si Tsuir, may iba pa ba kayong ebidensya? Pakidala po ang nakalalasong pagkain, Ginoong Gu. Kuya Su, kunin mo ang pagkain. Binibining Chen, ito po iyon. Hindi ko yan ginawa. Ayaw mo nang aminin? Nakita ng lahat. Ito ang baon na dinala ng batang ito. Sige, sabi mo marunong kang magluto. Magluluto ka ba ng sinangag? Isang Locordon Blue Chef ako. Anong hindi ko kaya? Magdala ng sinangag. Binibining Yang, ang sinangag ninyo. Anak, kunin Montag. Kuya Yunhai, ayos ka lang ba? Ginamit mo ang may pestisidyong sangkap para magluto sa akin. Gusto mo ba akong patayin? Xur, ano ba talaga ang nangyari? Kuya Yunhai, Nagkamali ako. inamin ka o. Ako ang nagpakuha na palitan ang baunan. Mahal na mahal lang kita. Natatakot akong maagaw ka ni Chenjain. Ang probinsyanang ito. Kuya Yunhai, patawarin Montag ako, pwede ba? Mula ngayon, huwag ka nang pumasok sa bahay ng Gu. Ang lahat ng pakikipagtulungan ng Gu at Yang ay titigil. Palayasin. Kuya Yunhai. Yun, Yuan Bao. Pasensya na. Nagkamali ako sa inyo. Yuan Bao, patatawarin Montag ba ang Lolo Montag? Lolo, hindi ka kasalanan and I Yuan Bao.
Tito Gu, okay ka lang? Nag-alala si Yuan Bao sa'yo. Okay lang. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo masasangkot. Yuan Bao. Sa hinaharap, gusto mo pa bang makipagtulungan kay Tito Gu? Ang batayan ng pakikipagtulungan ay ang tiwala sa isa't isa. Kung wala man lang pinakamaliit na tiwala, edi huwag na. Buisit na bata, tayo ang nasaktan. Ang puso ni na Yun at Yuan Bao. Kung hindi ka magpupumilit, wala ka ng asawa. Wala na rin akong apo, bilisan MOT habulin sila. Ay, pupunta na ako ngayon. Bilisan Montag. Boss Gu, nahanap ng bakas. Nina Yuan Bao et Binibining Chen. Ano ang sinasabi mo? Nasaan na sila ngayon? Pagpasok nila sa kuweba, nawala na sila. Hahanapin ko siya. Naku Boss Gu, lahat ng pinapasok natin sa kuweba ay hindi na nakabalik, delikadong pumunta ka ng biglaan. Kung malaman ng misis at ng amo, mag-alala sila. Kailangan kong hanapin siya. Yunhai, hindi ka pwedeng pumasok diyan. Ikaw lang ang anak ko. Kung hindi ka na makabalik, ang angkan nating mga gu ay magiging walang tagapagmana. Ang kuwebang ito ay puno ng kababalaghan. Huwag ka na lang pumunta. Kailangan kong hanapin siya. Yunhai. Sino yan? Bakit ka nandito? Jayin, araw-araw nakasama ka. Ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan ang mga lutong mo. Ay puno ng pagmamahal sa bawat kagat. Gusto kong maging sandigan mo at ni Yuan Bao. Kasama kayo. Sa bawat araw ng ating kinabukasan. Ikaw, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Yihi, may mga magulang na akong nagmamahal sa akin.